Maaga pa lamang ay naririnig na agad ng karamihan ang pagpukpok na nanggagaling sa isang funeral shop. Alam agad nila na nandoon na si Lolo Nestor at gumagawa ng kabaong. May mga high-tech na equipment, pero si Lolo Nestor ay gusto pa rin ng mano-mano para sa paggawa ng kabaong. Kilala na si Lolo Nestor dahil sa trabaho niya at marami na rin siyang customer. Lolo Nestor, ang aga natin ah. Bati ng tauhan ni Lolo Nestor sa kanya. Ganoon talaga para makarami. Sagot na matandang lalaki. Oh, nag-almusal ka na ba? May dala akong kape at pandesal dyan. Mag-almusal ka muna bago magtrabaho para hindi ka mahilo. Salamat po Lolo. Sagot ng lalaki at ngumiti. Ngiti lamang din ang tinugo ni Lolo Nestor at nagpatuloy sa kanyang ginagawa. Matanda na si Lolo Nestor at mahina na ang katawan, pero ayaw pa rin nitong tumigil sa pagtatrabaho. Ilang beses na itong pinahinto ng mga anak niya, ngunit ayaw nitong huminto. Kumbaga, parang kabiyak na ng buhay ni Lolo Nestor ang pagtatrabaho. Kuya Jepoy, nandiyan ba si tatay? Tanong ng anak na lalaki ni Lolo Nestor sa tauhan nitong si Jepoy. Napatigil naman sa pagnguya si Jepoy sa pagkain. Nasa loob po, sagot ni Jepoy. Masyado masipag ang tatay mo, Nonoy. Hindi na mapigil sa pagtatrabaho. Sinumpong nga po ng hika kagabi, sagot ni Nonoy bago magpahinga ng malalim. Sabi ng doktor, hindi na dapat nagtatrabaho si tatay at nagpapahinga na lang. Kaso po, makulit talaga si tatay. Nakasanayan na kasi masyado ni Lolo Nestor, sagot ni Jepoy at napailing. Tinapik ni Nonoy ang balikat ni Jepoy bago pumasok sa loob. Nakita ni Nonoy ang amang nagpupukpok habang umuupo pa. Tay, tumakas ka na naman sa bahay, sabi ni Nonoy sa ama. Gulat naman itong napatingin sa kanya. Tay, palagi nyo na lang kami pinag-aalala. Mamaya, kung ano namang mangyari sa inyo yan. Hayaan mo na ako, Noy, sagot ni Lolo Nestor. Alam mo namang kakambal na ni tatay ang magtatrabaho. Isa pa, gusto ko na yung kita ko at para ipambili ko ng gatas ng apo ko. Napahinga na malalim si Nonoy. Kahit talagang anong gawin niya, hindi mabitawan ng ama nila ang negosyo nitong punerarya. Nandito ka na naman, tatay? Lumitaw ang pangalawang anak ni Lolo Nestor na si Becky. Tay naman! Papatay mo ba kami sa pag-aalala? Kulang na lang ay itali ka na namin sa bahay. Ilang saglit pa nga ay pumasok ang pangatlong anak ni Lolo Nestor na si Roland. Tay, ano bang gusto mo para tumigil ka? Kulang na lang, ibenta namin tong punerarya, sabi ni Roland. Biglang nagalit si Lolo Nestor dahil sa sinabi ng anak. Patayin niyo na lang ako kung ibebenta niyo ang negosyong itinayo pa ng mga lolo niyo, sabi ni Lolo Nestor. Mga anak, ito na lang ang buhay ni tatay. Kaya hayaan niyo na ako. Malapit na ako mawala sa mundo, kaya gusto kong masulit ang paggawa ko ng kabaong. Wala namang ibang aasikaso ng negosyo natin kundi ako. Ayoko namang ipaako sa inyo kung ayaw nyo dahil ayoko mapilitan kayo. Napahinga ng malalim si Lolo Nestor. Ayoko maging pabigat sa inyo, mga anak ko. Gusto ko na ako pa rin ang nag-aabot ng pera. Kahit kaya nyo na. Tatay naman, bakit ba kasi iniisip mong mawawala ka agad? Naiiyak na tanong ni Becky. Hindi naman sa ayaw naming akuin ang negosyong to. Ikaw ang may ayaw na hawakan namin to. Ayoko kasing mahati ang atensyon nyo sa pamilya nyo at trabaho, sagot ni Lolo Nestor. Ayoko magaya kayo sa amin ng nanay nyo. Masyado naming pinahalagahan noon ang negosyo, kaya hindi namin kayo natutukang mabuti. Day, hindi naman po kami galit, sabi ni Nonoy. Hindi po kami nagalit sa inyo ni nanay. Napahinga ng malalim si Lolo Nestor
at niyakap na lamang ang kanyang mga anak. Sa sumunod na araw ay ganoon pa rin ang nangyari. Trabaho pa rin ang inatupag ni Lolo Nestor. Wala na talagang magawa ang mga anak niya kundi ang magsalita sa pagbabantay sa ama. Tay, ako na pong tatapos niyan, sabi ni Roland sa ama. Napapanood kita, Tay. Kaya ko naman po. Hindi na. Bantayan mo na lang yung anak mo, sagot ni Lolo Nestor. Dala kasi ni Roland ang anak nila dahil walang nagbabantay dito. Tay, gusto po ni Rian sa lolo niya, sabi ni Roland bago lapitan ang ama. Sige na po, Tay. Tabihan mo na lang si Rian at ako nang tatapos siya sa trabaho mo. Inalalayan ni Roland ang ama patayo. Wala naman itong nagawa kundi ang pumayag sa kagustuhan ng kanyang anak. Ginaya lang ni Roland ang napapanood sa kanyang ama at mukhang okay naman ang gawa niya. Pakisiguradong matibay ang pakong gagamitin mo, ha? Aba, mahirap na kapag bumagsak ang patay, paalala ng ama niya. Tumango lamang si Roland at nagpatuloy sa ginagawa. Ngayon na-realize si Roland kung gaanong kahirap ang ginagawa ng kanyang ama. Masakit sa likod at nakakangawit sa mga braso ang pagpukpok. Na mag-uwian ay naisip nila na doon mag-dinner sa bahay ng ama upang maramdaman naman itong hindi ito nag-iisa. Gusto rin nilang doon mag-overnight. Tuwang-tuwa si Lolo Nestor dahil kumpleto ang kanyang apo. Gustong-gusto ni Lolo Nestor na nilalambing ang mga apo. Bibigyan kayo ng pera ni Lolo, sabi ni Lolo Nestor sa 8 apo. Huwag kayo maingay kila mama nyo, ha? Idagdag nyo ito sa ipon nyo. Inabutan ni Lolo Nestor ng tig-100 ang mga bata na tuwang-tuwa naman. Lingit sa kaalaman ni Lolo Nestor, nakatingin sa kanila ng palihim ang mga anak at manugang niya. Tay, saan ka pupunta? Tanong ni Becky sa ama. Tay, kagagaling mo lang sa ospital. Kahit 1 linggo lang po. Magpahinga ka man lang. Becky, magaan naman ang pakiramdam ko, sagot ni Lolo Nestor. Hindi na ako nakakaramdam ng pananakit ng dibdib at sakit ng katawan. Hindi na, kasi nagpahinga ka. Aba, kikilos ka na naman? Babalik na naman yan. Magpahinga ka muna, Tay. Maawa ka naman sa amin. Tumango lamang si Lolo Nestor pero tumakas pa rin ito. Nang makarating ito sa punerarya ay nilak nito ang pinto bago magsimula sa trabaho. Bisyo na talaga ni Lolo Nestor ang magpukpok. Para siyang taong pinaawat sa bisyo. Hindi niya pa rin matigilan kahit anong gawin. Tatanggapin na lang ni Lolo Nestor ang sermon ng mga anak niya. Ang mga tinatapos kasi ni Lolo Nestor ay ipamimigay na niya ng libre. Alam niyang hindi na siya tatagal, kaya gusto niyang makatulong sa mga pamilyang walang-wala kahit papaano. Nananakit na ang mga daliri ni Lolo Nestor pero patuloy pa rin siya sa ginagawa. Nakatapos si Lolo Nestor ng 2 kabaong bago niya mapagdesisyonang umuwi. Ubos siya ng ubo habang naglalakad. Nananakit ang kanyang likod at para siyang hirap huminga. Ano? Di bumalik na naman ang masamang pakiramdam mo, salubong sa kanya ni Nonoy. Kasama nito ang 2 pa nitong kapatid. Ang tigas sa ulo mo, Tay. Sobrang tigas. Tay, gusto ka pa naming makasama at gusto pa naming masulit ang araw mo sa mundo. Pero ikaw naman tong may ayaw, sabi ni Becky. Tay, kahit ito na lang ang pambawi mo sa amin, oh. Makinig ka naman sa amin. Tay, kami na ang magpapatuloy. Manatili ka lang po sa tabi namin, sabi naman ni Roland. Sorry na mga anak, sabi ni Lolo Nestor. Hahakbang na sana siya, ngunit bigla na lamang itong bumagsak. Nataranta ang mga anak niya at agad itinakbo sa ospital ang kanilang ama. Ilang araw nang walang malay si Lolo Nestor, kaya ang magkakapatid ay sobrang nangangamba. Salitan muna sila sa pagtitinda sa kabaong. Si Jepoy muna ang umaasikaso sa paggawa. Ang sabi ng doktor ay pumutok ang ugat sa batok ni Lolo Nestor.
Inoperahan ito ngunit wala pa ring malay ang matandang lalaki. Lumipas muli ang mga araw at nagising nga si Lolo Nestor. Grabing pasasalamat ng mga anak nito sa Panginoon dahil ibinalik nito ang kanilang ama. Tay, kahit magalit ka sa amin, hindi ka na namin papayagang magtrabaho. Sabi ni Becky sa ama, kami na ang bahala sa negosyo. Pangako pong ipagpapatuloy namin yung negosyo natin. Gusto kong gumawa ng maraming kabaong, sabi ni Lolo Nestor. Gusto kong mamigay ng libreng kabaong. Pwede bang gumawa kayo? Opo, tay, sagot ni Roland at tumango. Sinimula ng tatlong anak ni Lolo Nestor ang paggawa ng kabaong. First time nilang tatlo na sila talaga ang magsisimula, kaya medyo naguguluhan sila. Nagkakataon pa na napupukpok nila ang kamay ng bawat isa. Dahil naman doon nagkaroon sila ng bonding at natatawa na lamang silang tatlo. Ang hirap pala nito, sabi ni Becky. Sobra tuloy ako nabilib kay tati ngayon. Ang tibay ni tatay, sabi naman ni Nonoy. Pero nakaka-enjoy. Pwede palang dito mo ilabas ang galit na nararamdaman mo. Nagtawanan ang tatlo at napailing. Ang isang kabaong na tinatapos sila ay hindi nila natapos sa isang araw lamang dahil ilang beses silang nagkamali at masyado pa nilang ginagamay. Sa sumunod na araw ay pare-pareho ng masakit ang katawan nila, lalo na ang mga daliri nilang nagsusugat na rin. Halos isang linggo yata bago matapos ang tatlo. Excited sila sa pag-uwi para ibalita sa ama ang nangyari. Ngunit ganoon na lamang ang pagbagsak ng mundo nila nang madatnan ang maraming tao sa bahay nila. Umiiyak ang mga anak ng tatlo, ganoon din ang mga asawa ng mga ito. Anong nangyari? Tanong ni Becky sa asawa. Leo, bakit ka umiiyak? Anong meron? Wala na si tatay. Sagot nito at umiling pa. Nakita na lang namin siyang hindi na gumagalaw. Tila nagimbal ang mundo ng tatlo magkakapatid. Pumasok sila sa loob ng kwarto at nadatnan nila ang amang wala ng buhay. Tay! Sabay-sabay na sabi ng tatlo bago yakapin ang bangkay ng ama. Sobra ang iyak ng tatlong anak ni Lolo Nestor. Hindi nila lubos akalain na ang kasiyahan pala nila kanina ay grabing kalungkutan ng kapalit. Hindi nila akalain na huling kita na pala nila sa ama kanina. Sobrang sakit para sa kanila ang nangyari. Pakiramdam nila ay bibigay silang tatlo. Naisagawa ang burol ni Lolo Nestor. Hindi nila inaasahan na ang unang kabaong na ginawa nila ay ama pala nila ang gagamit. Tay, kami ay may gawa nitong kabaong mo. Umiiyak na sabi ni Becky sa ama. Pinaghirapan namin yung tatlo. Nagpukpukan pa nga kaming tatlo ng kamay eh. Tay, balak namin yung ipagmayabang sa'yo para mamangha ka kaso iniwan mo naman kami. Tay, kami na pong bahala sa lahat ng iniwan mo. Hindi po namin pababayaan ang negosyo natin, sabi ni Nonoy bago yakapin ang kapatid na babae. Hayaan mo, tay. Lahat ng sinimulan mo, ipagpapatuloy namin. Tay, relax ka na po dyan sa langit ha, sabi ni Roland sa ama. Baka mamaya, gagawa ka pa rin ng kabaong dyan. Paawat ka na po, tay. Natawa ang tatlo magkakapatid bago magyakapan. Kahit masakit para sa tatlo, nilibang na lamang nila ang kanilang sarili para maiwasan palalo nila ang sakit. Nang sumapit ang libing ni Lolo Nestor, ay maraming nakipaglibing dahil marami ding natulungan ang matandang lalaki. Maraming nagdadalamhati sa pagkawala ng matandang lalaki. Mamimiss ka namin, tay, sabi ni Becky. Gabayan mo pa kaming tatlo, lalo na mga apo mo, sabi naman ni Nonoy. We love you, tay, sabi naman ni Roland. Naging mahirap para sa tatlong magkakapatid na tanggapin ang kinahantungan ng kanilang ama
Pero alam naman nilang wala na silang magagawa. Ipinagpatuloy nila ang negosyong punerarya at tulong silang tatlo. Pinag-aralan din nilang tatlo ang paggawa ng kabaong hanggang sa matuto sila. Nagpapamigay ang tatlo ng libreng kabaong kagaya ng kanilang ama. Mas dumami ang mga customer sila dahil doon at mas maraming tumangkilik sa kanila, kaya ang maliit na punerarya ay lumaki lalo. Masaya ang tatlong magkakapatid dahil kahit wala ng kanilang ama, pakiramdam nila ay nasa piling pa rin nila ang ama dahil sa negosyong iniwan nito sa kanilang tatlo. At dito na nga po nagtatapos ang magandang istoryang ito. Maraming salamat mga kakwentuhan! Huwag niyong kalimutan mag-like at subscribe at pindutin na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa ating kwentuhan. Hanggang sa muli, paalam!